Happy and blessed Sunday po sa inyong lahat mga kapatid. Gusto ko po kayong batiin ng Happy Easter. Po? You may be asking why it is Happy Easter. Siyempre because alam naman po natin that today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. And this event is the most important thing or part of our faith in the Lord. Amen? Napaka-saya, napakaligaya po ng bawat mananampalataya sa Diyos sapagkat sa araw na ito, sineselebrate po natin ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. We will talk about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Bago po yan, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na pwede po naming balikan ang kadakilaan, ang kapangyarihan, at ang inyong katapatan sa inyong muling pagkabuhay. Lord, gawin mo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Linisin po ninyo ang aming mga puso't damdamin at hayaan po ninyo ang aming pakikinig ng iyong mga salita ngayon ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan at maging pagpapala po sa bawat isa. Gabayan po ninyo kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. So, basahin po natin ang ating scriptural text for today. At ito po'y matatagpuan po natin sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15, we will start reading from verse 1. Ang sabi po, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. Then He appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, He appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. Of His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach, and so you believe." Pagpalain po ng ating Diyos. That's just a portion of the scriptural verses that we have for our topic today. Pero alam niyo po, ang ating pag-uusapan, what benefits a Christian from Christ's resurrection? Ano yung mga benepisyo ng isang mananampalataya mula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Alam niyo po, dito sa mga binasa nating talata, nasabi ko nga po sa inyo, these are just a portion of the verses of our scriptural text for today, na sinasabi ko nga po sa inyo, ano ba yung benepisyo? And when we say of benefit, we mean spiritual benefits na maaaring tanggapin ng bawat mananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Well,
dito po sa mga talatang ito, makikita po natin na ang dakilang Apostol Pablo ay binibigyan po niya ng patotoo, no po, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Maybe to answer the doubts of the skeptics, no po, yung skepticism, yung mga hindi naniniwala, yung mga hindi tumatanggap sa katotohanan na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Alam niyo po ba nung unang panahon na may mga taong nag-imbento pa sila ng kung ano-anong mga kwento para lamang na patunayan yung kanilang paniniwala na si Jesus ang ating Panginoon na hindi muling nabuhay. No po, sinasabi po ng iba, of course, obviously, these are not believers. No po, ang sabi nila, ninakaw daw ang katawan ng ating Panginoong Yesus. So, hindi totoong siya ay muling nabuhay. But here, from the verses that we read, sinasabi po ni Apostol Pablo na mali po yung sinasabing yun ng mga taong yun. Ang sabi niya, nagpakita siya sa mga iilang tao. Binanggit po niya yung mga tao na tinutukoy po dito ni Apostol Pablo kung kanino nagpakita ang ating Panginoong Jesus in glorified body. Meaning to say, in a resurrected body. Sabi niya, kay Cephas, kay James, sa mga iilang kapatid na nabubuhay pa, although yung iba ngayon ay umuwi na kay Lord o namatay na. At ang sabi niya, kahuli-hulihan sa akin. So Paul made mention of all the eyewitnesses that can prove that there is indeed a resurrection. Po, meron pong muling pagkabuhay. Kaya ang greetings ko po kanina sa inyo, Happy Easter. Why? Because today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ano po yung mga benepisyo nito para sa atin? Number one, bibilisan ko po. Number one, the resurrection of Jesus authenticates our faith. Pag sinabi po natin authenticates, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, ito po ay nagpapatunay. No po? Pinapatunayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang ating pananampalataya. Na kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ang ating pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. No po? Walang kabuluhan in a sense, ito pong lahat ng ating ginagawa ay walang kwenta. Yung pagpupuri, yung paglilingkod, yung pagsamba, yung pagtatapat, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus at kung siya ay patay, ano po ang dahilan at ano ang basihan at ano ang halaga ng mga bagay na ito na ginagawa natin para sa Kanya? Pangalawa po, kapatid, ano ang magiging kapangyarihan ng ating pananalangin kung ang ating Diyos ay buhay? Alam niyo po ba, mga kapatid, na nagkakaroon ng kapangyarihan ang ating pananalangin sapagkat buhay ang ating Diyos? Ang sabi nga po doon sa aklat ng mga taga-Hebreyo na ang Panginoong Hesus, dahil siya'y muling nabuhay at ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama, siya ang nag-i-intercede sa atin day and night. He intercedes for us. Kung nanatili po siya doon sa libingan, ano po ang maaaring patunay nitong sinasabing ito ng mga sulat ng salita ng Diyos sa mga taga-Hebreo? So, kapatid, tandaan po natin ang isang pakinabang na maaaring tanggapin po ng bawat isa sa atin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Yung tayo ay magkaroon ng isang pananampalatayang buhay. May kapangyarihan. Yung pagsamba natin, may kapangyarihan. Yung pananalangin natin, may kapangyarihan. No po, yung paglilingkod natin, may kabuluhan. Sapagkat meron tayong isang Diyos na hinihintay na babalik
at gagantimpalain niya ang ating paglilingkod at yung ating kaligtasan ay gagawin niyang ganap sapagkat tayo'y kanyang dadalhin dun sa kanyang kaharian. This is one of the many reasons why we need to celebrate the resurrection. Sipin po ninyo, tayo lamang ang may pananampalataya na may katuturan sapagkat yung ating sinasamba ay buhay at hindi na natiling patay. Kaya kapatid, kung tayo po'y sasamba, kung tayo'y maglilingkod, dapat gawin po natin ito ng buong kalakasan, ng buong puso at buong katapatan. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos na pinag-aalayan natin ng pagsamba at paglilingkod at pagpupuri yung ating ginagawa. Nararamdaman niya at ito'y kanyang tinatanggap. So we need to give our best. Kasi buhay ang ating tagapagligtas. Amen po. Aren't you glad, my friends, that you guys are not worshiping things that don't have life? Marami po dyan, sinasamba nila mga bagay na walang buhay. Pero tayo, yung ating sinasambang Diyos ay buhay. Yung ating pananalangin, nagkakaroon ng kapangyarihan. Pag pinagpipray natin yung mga may sakit, pag meron tayong dinideclare sa kanyang pangalan, lahat ng yan may kapangyarihan. Kaya mga kapatid, napakainam po na sa ating pananalangin angkinin natin ang katotohanan ito ng ating pananampalataya na ang ating Diyos ay buhay at may kapangyarihan ang ating pananalangin. Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Hindi siya tinalo ng kamatayan. Ang sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55, ang sabi po ni Apostol Pablo, dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Napagtagumpayan po ng ating Diyos ang lahat pong iyan, mga kapatid. Kaya tayo po, mga kapatid, ay dapat magalak, dapat magsaya, dapat mag-celebrate because we are the only people that worship a living God. Any other God other than the Lord Jesus Christ, masasabi ko pong yan, yung mga Diyos na yan, lahat yan ay hindi muling na buhay. Pangalawa pong benepisyong espiritual na matatanggap natin, makukuha natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. The resurrection inspire us to live for God. Ito po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kagaya po ng patutuo ni Apostol Pablo sa mga talatang binasa natin. Meron siyang pagsisikap. Meron siyang pagtitiyaga. Meron siyang pag-asa sa lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat alam niya, ang lahat ng kanyang ginagawa may kabuluhan at hindi nasasayang. Sabi nga po dito ni Apostol Pablo, if Christ has not been raised, in verse 14, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. Ibig sabihin, yung patotoo, yung pangangaral nila Apostol Pablo patungkol sa Diyos ay magiging malaking kasinungalingan kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay. What inspired What inspired Paul for worshiping God, for serving Him, is the truth that the God whom he served is a living God. Napapagtagumpayan po ni Apostol Pablo ang mga pagsubok, ang mga persecution, yung mga challenges na tatagumpayan po yan ni Apostol Pablo
sapagkat alam niya, one day, his God will come back. And He will put an end to all these struggles, to all these persecutions that he is facing in the ministry. Merong inspirasyon, kapatid. Kahit ikaw, tayo, pag alam natin na yung ginagawa natin may katuturan kasi merong isang Diyos na babalik, no? At kukunin tayo at bibigyan niya ng hangganan, ng katapusan yung lahat ng mga bagay na kinakaharap natin sa mundong ito at dadalhin niya tayo dun sa kalagayan na kung saan wala nang paghihirap, wala nang luha, makakapiling natin siya. No po? Of course, definitely that will provide an inspiration for everyone sa buhay na ito. Napakarami pong pagsubok, kapatid. Napakaraming challenges. At habang tayo'y nandito sa mundong ito, hindi po mawawala ang kahirapan. But if there is one thing that gives hope in the hearts of many believers, if there is one thing that provides strength to overcome all this, is the truth that our Lord Jesus Christ have lived again. He resurrected from the dead. Kaya lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating pagtitiis, yan pong lahat ng yan ay bibigyan ng Diyos ng gantimpala, ng tagumpay. At itong mga kahirapang ito, magkakaroon po ito ng hangganan. Kaya Apostol Pablo, yung kanyang inspirasyon sa paglilingkod, yung kanyang inspirasyon sa kabila ng maraming pagsubok, meron siyang inspirasyon na magpatuloy sa pananampalataya sapagkat alam niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Sana, mga kapatid, ito rin ang maging inspirasyon natin. Alam niyo po, kapag ang naging inspirasyon natin sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, no amount of suffering can stop you from worshiping and serving the living God. Walang makakapigil sa iyo. Kahit anong dumating na pagsubok, kahit anong dumating na problema, walang makakapigil sa iyo. Alam niyo po, yung mga Kristiyanong, they confess, they admit na meron silang pinagdadaanan, no? At how they hope and wish na mapagtagumpayan nila ito. Sasabihin ko po sa inyo, kapatid, dapat pagtagumpayan ninyo. At walang dahilan na hindi nyo dapat pagtagumpayan. Alam niyo po kung bakit? Buhay ang inyong Diyos eh. Pag sinabi mong hindi mo kakayanin yan, at pag sinabi mong hindi ko alam kung kakayanin ko to, parang pinagdududahan mo ang katotohanan na ang iyong Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kapatid, wag mong sabihin, hindi ko alam kung malalampasan ko ito. Sana malampasan ko to. Walang sana po. Sigurado pong malalampasan ninyo. Bakit? Buhay ang iyong Diyos eh. Wag mong ipakita sa kaaway na para bagang ikaw mismo nagdududa kung kaya kang tulungan ng iyong Diyos. Wag mong ipakita sa kaaway na para bagang ikaw mismo pinagdududahan mo kung ang yung Diyos ay buhay. Definitely, my friends, malalampasan mo ang problema mo kasi buhay ang Diyos. Kung may pananampalataya ka, kung may pagtitiwala ka, kung sa Kanya ka nakatingin, walang problema na hindi mo malalampasan. Kaya kapatid, anong inspirasyon mo? Let the resurrection be your source of inspiration. So that whatever trials, anumang pagsubok ang dumating sa iyong buhay, hindi ka magagapi, hindi ka matatalo, at hindi mo sasabihin sa iyong sarili na hindi ko alam kung kakayanin ko. The mere fact
that your God is alive, sigurado mapapagtagumpayan po natin ang mga bagay na yan. So number one, what benefits a believer from the resurrection of Jesus? Number one, spiritual benefit. It authenticates, pinapatunayan ang ating pananampalataya. Number two, it gives us inspiration. Amen? And number three, it assures us of the hope we hold on to the promises of God. Binibigyan tayo ng kasiguraduhan dun sa pag-asang pinanghahawakan natin sa mga salita ng Diyos. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, what promise of God that you have read in the Bible, na nabasa ninyo sa Biblia, na pinanghahawakan nyo ngayon? Ang kayo'y paghagalingin ng Diyos? Ang kayo'y bibigyan ng tagumpay ng Panginoon? Ang kayo'y babaguhin ng Diyos? Ang kayo'y ililigtas ng Panginoon o yung ating mga mahal sa buhay? Ang bibigyan tayo ng magandang kinabukasan ng Panginoon? Na may plano ang Diyos na maganda para sa atin? Plano para tayo'y magtagumpay at makaranas ng mga bagay na magaganda, mga dakila na hindi pa natin nakita o naranasan sa ating mga buhay? Anong pinanghahawakan mong pag-asa sa mga salita ng Diyos na iyong narinig, na iyong natutunan, na iyong nabasa, tinanggap mo at pinaniniwalaan mo sa iyong buhay? Alin sa mga ito ang pinanghahawakan mo? Kapatid, lahat ng bagay na pinanghahawakan mo na iyong pag-asa, yan po ay may kapangyarihan sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Ang sabi ng Panginoon, dahil ako'y nabuhay, mabubuhay din kayo. Dahil ako'y nabuhay, kahit may kahirapan sa mundong ito, mapapagtagumpayan ninyo. Dahil ako'y nabuhay, yung pagpapatawad ng kasalanan, pagtubos ng kasalanan, at pagbibigay ng kaligtasan, yang lahat ng yan ay may kapangyarihan at may katotohanan. So my friends, there's no reason for us not to hope in the Lord. Walang dahilan po sa atin ang hindi magkaroon ng pag-asa o ibigay ang ating pag-asa sa Diyos. Kaya tama po ang salmista eh. Ang sabi ng salmista, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Bakit malungkot ka? Bakit discouraged ka? Bakit disappointed ka? Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, ilagak mo sa Kanya ang iyong pag-asa. Sapagkat ang pag-asang pinanghahawakan mo sa Diyos, may kapangyarihan, may katotohanan, kasi ang Diyos ay buhay. So everything that you hope for sa mga salita ng Diyos na iyong tinanggap, na iyong narinig, na iyong natutunan, lahat ng yan may kapangyarihan. Kasi buhay ang ating Diyos. Amen po. Amen. I hope saan man po kayo naroon ngayon, naririnig ninyo itong mga salitang ito, naririnig ng Diyos ang inyong malakas na Amen. Ang ating Diyos ay buhay. At yung lahat ng pag-asa na pinanghahawakan natin sa salita ng Diyos, lahat ng yan ay magkakaroon ng kapangyarihan at katotohanan. Ibig sabihin, mangyayari. If the Lord had promised us that we will be changed, if the Lord promises that we will be with Him again, if the Lord promises that He will prepare a mansion for us, if the Lord had promised us that He will put an end to all these sufferings that we are experiencing now, lahat ng pangako pong yan ay totoo. Kasi buhay ang ating Diyos. Buhay ang Kanyang salita. Makapangyarihan ang ating Diyos.
Buhay ang ating Diyos. Pangalawa, Diyos siya, totoo siya. At hindi kailanman mabibigo ang kanyang salita. At ang patunay na ang mga salitang ito ay buhay at totoo, na buhay siyang muli. Siya mismo nangako siya eh. Ang sabi niya sa 3 araw, wasakin mo ang templong iyan, sa 3 araw itatayo muli ng ating Diyos, ng aking Ama. At ang tinutukoy ng Diyos yung kanyang sarili. This is the temple that He was referring on that verse, that on the 3rd day itatayo. Can you imagine, my friends? Hindi tayo pwedeng gapiin ng kasalanan, hindi tayo pwedeng gapiin ng kamatayan. Kasi yung ating Diyos ay buhay. At itong lahat ng ito ay kanyang pinagtagumpayan. Kaya ako po umaasa ako sa lahat ng sumasamba dyan, sa lahat ng naniniwala na ang Diyos ay buhay, hindi ka dapat malungkot. Dapat magsaya ka. Kasi may pag-asa sa Diyos. Amen? Kanina binanggit ko po sa inyo. Ito'y isang bagay na pwedeng pagmulan din po ng ating pananampalataya, ng ating pag-asa. Alin po yun? Yung panalangin mo, may tagumpay. Siguradong mabibigyan ng katugunan. Kasi yung Diyos na dinadasalan mo, naririnig ka. Hindi siya bato, hindi siya kahoy na walang buhay. Siya po ay Diyos na Espiritu, buhay sa ating mga puso. At naririnig po tayo ng ating Diyos. Kapatid, celebrate Jesus today. Celebrate His resurrection. Amen? Magpuri ka. Sumamba ka. Ibigay mo yung the best. No po, ilaglag mo, itanggalin mo lahat ng kalungkutan, lahat ng kawalan ng pag-asa na pumupugad diyan sa iyong puso. Palitan mo ito ng kagalakan, amen, ng pagpupuri, kasi ang iyong Diyos ay buhay. Today, we celebrate our Savior lives, our Redeemer lives, and that He made complete the victory for us. Ginawa niyang kompleto yung tagumpay para sa atin. Hinihiling ko po sa inyong lahat, kasama ninyo ang ating mga praise and worship team ngayon, hinihiling ko po that after you watch on this recording, tumayo po kayo, magpuri kayo, sumamba kayo, ipagsigawan ninyo, amen, ang inyong pagpupuri sa Diyos, sapagkat ang inyong Diyos ay buhay, naririnig niya at tinatanggap niya ang inyong pagsamba. Amen? At pag kumanta po kayo at magpuri kayo na patunay ang inyong Diyos ay buhay. Hindi yung kumakanta kayo na parang patay ang inyong Diyos. Buhay ang inyong Diyos. Hindi ko na po pahahabain, napakaliwanag, napakasimple ng patunay ng mga salita ng Diyos patungkol sa maaaring maging pagpapala, benepisyo, espiritual na tatanggapin ng bawat isa sa atin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Come and celebrate the resurrection of our Lord. Hayaan po natin bumalik sa pulpito ang ating mga music team at samahan po natin sila sa pagkanta at pagsa-celebrate ng mga awit, makalait na awitin. We will celebrate the resurrection sa magitan po ng mga masayang awitin na papuri sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Easter, and let us start singing and declaring the victory of our Lord Jesus Christ, of His resurrection. God bless you all po.